Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy natin ang ating special coverage ngayong hapon, kaugnay ng lindol na nangyari dyan po sa lugar po ng Maasim, Sarangani, which is the epicenter. General Santos City. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad 1350. Kanina po, dun sa ating mga kababayan na nanonood, nagkaroon tayo ng special coverage. Nag-umpisa kaninang umaga, right after alas 10:30 and until doon po sa CNews. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad 1350. Yung nakuha nating information galing mismo sa director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, yung 7.8 na lindol ay destructive, mga kasambahay. At sinasabi na kahit yan ay natukoy sa katubigan o offshore ng Maasin, Sarangani, dahil yan po ay hindi na kalayuan, 20 minutes drive mula doon sa lugar, Maasim, Sarangani, epicenter ng lindol, patungo sa General Santos City, ay marami pong mga naiulat sa atin na we need to clarify this. May mga establishments na nagsipagbagsakan at aalamin na natin, mga kasambahay, direkta mismo doon sa kanilang lugar kung mayroong mga namatay na at this point. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad 1350. We have Sir Rombel Katoliko. He is the City Public Information Office or Officer ng LGU General Santos. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad 1350. Mr. Rombel, magandang hapon po sa inyo, sir. Good afternoon po. Maraming salamat po sa pagkakataon na kayo po ay nagkaloob ng oras ninyo. Kahit at this point in time na raramdaman namin na grabe po yung ginagawa niyong preparations right now. Mr. Rombel, can you describe, batay doon sa impormasyon, batay doon sa nakuha ninyong direktang impormasyon on the ground, doon sa epicenter, which is Maasim, Sarangani, this is 20 minutes drive patungo diyan sa General Santos. Masasabi ba natin na hardest hit din itong lugar na ito na 7.8 na bahagi ito ng tinamaan ng 7.8, Mr. Rombel? Of course, in my lifetime, General Santos experienced intensity 6 from a magnitude of 7.8 earthquake kaninang umaga po. Sabihin, Mr. Rombel, ito po ba ay may tuturing na kakaiba, pinakamalakas na lindol na naranasan niyo po? Yes po, in my lifetime. Opo. In your lifetime. Mr. Rombel, pwede niyo pong ma-describe kung ito po ay napakalakas? Ano yung mga destruction na inihatid nito diyan sa lugar nyo if you have the data right now? Of course, may mga structural damages sa ating may mga structural damage sa ating mga buildings, no? Like ang 5 malls, ang 7 hospitals, ang hotel, school, and ang ating mga restaurant, insurance or bank, pharmacy, and ang ating General Santos City Airport din po. Okay. And marami pa, opo. Okay. Sir, at this point, alam ko sa tulong ng LGU dyan, ay makakakuha tayo ng, kayo po mismo, makakakuha tayo ng dagdag na mga impormasyon. Sabi niyo po, mayroon hospital na nasira. Ano po yung extent ng damage? 7 hospital are damaged. As to visual assessment, kasi ongoing pa po ang assessment ng ating City Engineering Office at saka ng ating Office of the Building Official. Yung mga nasabi ko kanina, visual assessment pa lamang po yun because as of now, ongoing po ang assessment ng ating City Building Official and then ang ating City Engineering Office. Okay. Sir, pag visual ito na ginagawa, meaning to say, they cannot enter the building right now. Yes, Oh, because I see. cordon po yun. But then, ang iba naman, although merong slight na structural damages, napapasukan naman, especially itong mga hospitals natin. Okay. The malls, do you describe 5 malls yan? So meaning to say, ano po sila? Slightly damaged? Are they still operational now?
Wala pong operasyon, wala pong trabaho, suspendido po sa pampribado man o pampubliko dito sa lungsod ng General Santos at nagsuspend rin ng classes kaninang umaga po. Okay. Speaking of the school suspension na dineclare din, even yung Malacanang, binanggit na rin po yan. Sir Rombel, yung mga schools na naapektuhan diyan sa General Santos, do you have an idea kung ilan na may mga school buildings na nag-collapse po? Sir Rombel? So far sa aming ulat, no, merong 5 paaralan po. 5 paaralan. Ano po ang Opo, collapse opo. nito? Completely flat on the ground po, Sir Rombel? Wala pang na-mention kung anong extent ng damages kasi sabi ko nga ang extent ng damage kasi sabi ko nga ang ating City Engineering Office at saka ang ating Office of the Building Official is still waiting for the assessment po. Is Okay. still doing the assessment rather. Okay. Now, puntahan ko po yung mga students. Kasabay po nitong lindol na ito na nangyari kaninang 7:30 in the morning, 7:37 to be exact, ay pasukan din po. Official opening ng ating klase. Can you describe po, sir, on the ground pa rin, kung ano yung mga naging reaksyon ng mga estudyante dahil dito sa napakalakas na lindol, sabi nyo nga sa kasaysayan, mula po kayo nung mabuhay, ito yung nasaksihan nyo na napakalakas na lindol, Mr. Rombel. So far, kasi tapos na ang kanilang mga flag raising ceremony sa kanilang mga paaralan. And as to date, wala naman pong naiulat talaga sa mga estudyante. Pero meron akong data na nakuha from the situation unit leader ng ating City Disaster Risk Reduction Management Office. Pero hindi ito particularly na sinabi na sa mga paaralan, no? Ito na ang kabuuan so far dito sa Gensan. Ang missing po so far ay 8. Meron tayong missing na 8. As to death, merong 9. And then as to injured, 134 po as of this time. Okay. Sir, saan nyo po nakuha itong information na ito? City Of Disaster? course, I got it from the situation unit leader, si Ms. Michua ng Incident Management Team ng City Disaster Risk Reduction Management Office ng Local Government Unit of Gensan. Okay, so big sabihin po, mayroon ng reported death. Is there any idea if you have? Ano po yung naging cause ng death nitong Siam? And then, why missing? Saan po sila nawawala? Dahil sila ba ay natabunan ng gumuhong gusali? And also, the 134 injured, ano po ba ito? Napinsala dahil din sa gumuhong mga buildings, sir? To date, we are still validating and verifying this number. But this number came from the situation unit leader, Mitch Chua, ating City Disaster Risk Reduction Management Office, at siya din ang situation unit leader ng Incident Management Team po. As to the details of this information, kasalukuyan pa po namin kinukuha. Hindi detalyado ang aking impormasyon. Okay. Sir Rombel, puntahan natin yung mga kababayan natin, yung mga residente dyan. Where are they now? Yung mga bahay ba nila ay completely erected pa? O are they evacuated? Yung mga nasirang mga structure? Nag-ikot-ikot ako bago lang, parang holiday ang ano po. Parang as ma-describe ko po, parang nagmisulang holiday po ang Gensan. Parang kung wala masyadong mga sasakyan na kung meron man ang mga sasakyan na nagaano is yung mga disaster response at saka yung mga sasakyan ng ating gobyerno. Okay. Speaking of this disaster response team, mayroon po bang mga kababayan natin na gumagawa na ng paraan para puntahan yung mga lugar na nagiba yung mga bahay, and then at present, mayroon na pong mga rescue operation na ginagawa po? As what I have said, kanina pa po, meron po tayong emergency response team at kasalukuyan po silang nakamonitor sa lungsod ng General Santos. Ang ating 12 rural health units activated po, nandoon po ang kanilang mga physicians at mga tauhan po. Okay. Sir Rombel, at present po,
where is Mayor? Asan si Mayor right now? Kanina po, nakita ko siya dito sa Incident Management Team sa DRRMO. At ngayon po, nakita ko siya doon because kasalukuyang merong Preston po na nagaganap. Okay, thank you for that. Ma'am, Sir Rumbel, hindi pa ako tapos. Sandali lang po, pagbigyan niyo pa rin ako. Kasi itong lugar niyo hardest hit, mayroon po ba kayong ilaw right now? For now, wala pong ilaw I think sa buong Jensen. Oh, I see. So, ano po yung hinihingi, ano po yung coordination niyo with the national government para ma-provide kayo ng ilaw? And also, Of course po, na I overheard kanina parang padating dito si Secretary Gibo Chodoro, parating din dito si Secretary Gatchalian ng ating DSWD at iba't iba pa pong mga secretaries natin national, in the national office. And that's good news. Now, it's already 2:15 in the afternoon. May nabanggit kayo, may initial information kayo na there are 7 hospitals po na I don't know if it is partly damaged, and kung wala po siyang ilaw right now, I think partly damaged, and then ang mga hospitals naman po namin, ang mga hospital natin dito, meron yang mga generator. Meron yan silang standby generator. Okay, that's good news. That's good news para at least continuous pa rin po yung pagbibigay ng serbisyo doon sa mga may sakit. How about po yung mga bahay na sira? Mayroon na bang mga itinalagang mga evacuation centers yung city government or municipal government right now po, Sir Rombel? So far meron naman yan, meron namang evacuation centers ang ating mga respective barangays, and then sa Buayan po meron din yan po. Okay, how about communication po? Like for example, the Wi-Fi, the data, ano po, kumusta po dyan so far? Ngayon medyo mahina ang signal, struggling nga ang signal. Okay. Sir Rombel, doon sa mga kababayan natin na nandito sa Maynila at mga karatig na lugar na nag-aalala dahil hardest hit, 7.8 ang tumama na lindol sa inyo, ano po ang gusto nyong sabihin at iparating sa kanila para hindi po sila gaano mag-alala? And what do you need right now? Kahit binanggit nyo po na si Secretary Gubo together with DSWD Secretary Gatchalian will be there tomorrow. At present, ano yung pangangailangan ng inyong lugar po? Today po yun. Today, ngayong hapon po yun, naiulat na pupunta sila dito ng Johnson. Yes. Ang panawagan nyo na lamang po doon sa ating mga kababayan na nag-aalala? Sa ating mga kababayan, continue to pray for General Santos City and the nearby municipalities or cities, provinces here in Southern Mindanao po. We highly appreciate finding time with us dito sa ating special coverage, Sir Rombel. Maraming salamat at magandang hapon. Ingat lang sa ating mga kababayan dyan sa General Santos. Opo. Kami po ay nagpapasalamat sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason. Magandang hapon po at magandang hapon din sa ating mga kababayan dyan. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad 1350. This time, makakatanggap tayo ng live report. Mula naman po kay Ryan Lacanlali. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang pangyayari kung saan daroon ang balita. Live report! Yes, Ryan, magandang hapon. Ryan? Okay, naputol si Ryan. Balikan natin si Ryan. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad 1350. Waiting for the report of Ryan Lacanlali, mga kasambahay. If he's ready anytime, bigyan natin ang pagkakataon. Okay, kanina may binabanggit yung ating nakaugnay, si Mr. Rombel. Rombel, ang ating nakaugnay kanina. Sinasabi niya po na mayroon na pong reported na death. 9 na po ang namatay diyan po sa Jensen, 8 ang missing, mayroon pong 134 na mga injured. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad 1350. Sabi nung ating nakausap sa talambuhay niya, ngayon lamang niya naranasan ng isang napakalakas na lindol. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad 1350. 5 malls daw po ang na-damage, mga kasambahay. Mayroon pong 7 hospitals. Mayroon din mga schools. 5 schools daw po ang damage. Ito po ang mga ongoing visual assessments ng kanilang mga city engineers doon sa lugar.
Special Broadcast dito sa Radyo La Verdad 1350. Bigyan natin muli ng daan itong live report ni Ryan na kanilang Ihahatid sa inyo ang mga sariwang pangyayari kung saan daroon ang balita. Live Report! Yes, Ryan. Magandang hapon, Ryan. Ani, batay sa Office of the Civil Defense o OCD, batay sa mga ulat na mula sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council o LDRRMCs, 8 ang nasawi sa naitalang iba't ibang apektadong lugar. Gayunman, nilinaw ng OCD na patuloy pang biniberipika ang mga ulat at wala pa ring pinal na kumpirmasyon sa bilang ng mga nasawi. Sa inisyal na datos, 3 sa mga naiulat na nasawi ay mula sa Davao Occidental, 3 mula sa General Santos City at 2 naman mula sa South Cotabato. Patuloy ang isinasagawang validation at damage assessment ng mga otoridad habang nagpapatuloy rin ang search, rescue at response operation sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol. Nananatili namang naka-full at red alert ang mga response cluster at operations center ng pamahalaan upang matiyak na ang mabilis na pagtugon sa sitwasyon. Yan muna ang latest mula dito sa ginawa doon sa Quezon City. Teo, Ani? Yes, Ryan, may binabanggit na si Secretary Guibo and Secretary Gatchalian will be going to Jensen tomorrow. Okay. Yes, Ani, actually, ngayon, kanina ay meron ng nagpunta doon si Yusek Cabreros at yung iba pang kawani ng OCD at maging yung iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan ay patungo na rin doon para personal na tignan ang sitwasyon doon at kung gaano kalawak ang naging pinsala. Ani? Okay. Yung binabanggit kanina ng report, mayroon tayong kaugnay kanina from the Public Information Office ng Jensen, mayroon ng 9 na namatay. 9 death ang reported na nila as of this time. And then, mayroon silang missing na 8, mayroon mga injured na 134. Mayroon 5 malls na damaged and they are not operational this time. Mayroon 7 hospitals na damaged and they are not operational this time. Mayroon 5 eskwelahan. And ongoing pa, hindi pa tapos yung visual assessment ng City Engineering's office. So kung sakali na mayroon mga kailangan na rescue, i-retrieve, handa ba ang tanggapan ng Office of Civil Defense? Handa ba ang mga tanggapan ng gobyerno? Ani, nakahanda ang mga rescue unit ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, maging ng Local Disaster Risk Reduction Management Council ay naka-deploy na rin. At depende na lamang yan kung gaano pa karami yung kanila na ang magiging o kakailanganin sa isinasagawang operation dyan sa Mindanao. Pero ngayon ay nakaantabay kami para humingi ng impormasyon o update dito sa Office of the Civil Defense dahil nga tumataas yung bilang ng mga nakukuha natin ng impormasyon at may mga nakuha tayo na bukod na ulat kanina mula sa PNP at iba pang mga government agency na paiba-iba yung bilang. Mayroon ng kanina may nagbigay sa amin ng impormasyon na may 12 na nasawi. Pero hanggang ngayon ay beberipikahan pa natin yan at ang OCD kasi lahat ng mga naitatala nila na mga ulat gaya ng mula dyan sa mga Local Disaster Management Council ay kailangan pa nilang i-verify bago nila isama doon sa kanilang official na talaan. Pero sa ngayon, ang hawak nila na bilang ay na initially ay 8 at yan ay dadaan pa rin doon sa validation ng OCD. Okay, Ryan, itanong ko rin sa inyo, a while ago mentioned by Mr. Rombel na the entire General Santos City, wala silang ilaw. Ano yung ini-expect ng ating mga kababayan pagdating ni Secretary Guimo and Secretary Gatchalian? Ani kanina sa mensahe ni Yusek Cabreros sa publiko ay hindi lamang ang OCD kundi maging yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno ang pumunta na riyan para tignan nga gaya ng pagkukumpuni ng mga sa electricity at maging yung iba pang gaya ng sa komunikasyon. Titignan din nila yan kaya nga personal nilang pinuntahan ngayon dyan at sa atas na rin ang
Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay. Ryan, kami mag-aantabay sa mga dagdag na pag-uulat mo. Maraming salamat. Magandang hapon. Magandang hapon. Balitang tapat sa tao, ulat na totoo. And this time, mga kasambahay, naka-standby ang ating News and Rescue from General Santos, si Romel Tom Oreta. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad, 1350. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang pangyayari kung saan daroon ang balita. Live Report! Yes, Romel, mula sa General Santos City. Magandang hapon sa iyo, Romel. Kumusta ang General Santos base sa mga nakalap mong impormasyon? Yes po, Ma'am Ani. Isa dito yung SM na nakita po natin na bumitak at nasira yung ilang bahagi ng kanilang mga istruktura. Dito po sa General Santos City ay naramdaman po yung intensity 7 na pagyanig. Ilang mga kalsada rin ang nasira sa syudad. May nakita rin tayong tricycle na natabunan dulot po ng pagbagsak ng isang gusali at isa pong kumpirmadong patay. At isa naman po ay nasugatan na agad din naman isinugod sa ospital ng mga otoridad. Hindi pa matukoy ng otoridad kung ilang tao ang nasa loob ng gusali. Nasira rin ang mga ilang poste at linya ng kuryente na nagresulta ng pagkawala ng supply ng kuryente sa buong syudad. Suspendido rin po ang pasok ng mga publiko na pribadong eskwelahan, maging ang mga trabaho ng lokal ng pribadong opisina. Pansamantala ring isinara ang Bulaong Terminal dahil sa pinsala sa istruktura. Sa ngayon, patuloy pa rin ang search and rescue operation ng mga otoridad at ng mga natrap sa ilang mga naguwang gusali dito sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Katuwang ang UNTV News and Rescue sa paglilibot upang mamonitor ang sitwasyon sa lugar at kung anong emergency na kinakailangan. Yan muna ang update mula po dito sa General Santos City. Balik po sa iyo dyan, Ma'am Ani. Okay, Romel, mayroon kayong binanggit na isa sa mga mall na damage ay itong SM. Bumitak, pagkatapos, ano nangyari? Maliban sa pagbitak, gumibaba ito. Kumusta? That time, I'm sure yung mga empleyado wala pa naman by that time. That's 7:30 in the morning. So far, wala po bang naapektuhan? Yung mga housekeeping nila, nakalabas ba? Wala bang reported na na-trap sa loob so far? Sa ngayon po, Ma'am Ani, inaalam pa po ng mga otoridad, pero sa pagkakaalam po ng mga staff, ng mga ilang staff po ng SM, ay wala pa pong mga tao na nasa loob. Pero itong sa kasalukuyan po, itong Save More po dito po sa Kalumpang, General Santos City ay kumpirmadong meron pong mga taong natrap. At isa din po meron din pong isa na nakalabas. At yung mga ilan pa po ay nasa loob pa. At sa ngayon po, hindi pa po pwedeng pasukin ng mga kasama po ng mga search and rescue operation dahil po meron pa pong mga aftershocks o pagyanig dito po sa General Santos City. Okay, yung Save More na sinasabi ninyo po, may na-trap, ibig sabihin may tao na sa loob. Ilan, mayroon nakakaalam kung ilan ang nasa loob right now? At kumusta ba ang pagka-damage nitong establishments na ito? Ito ba yung tipong katulad ng damage na nangyari diyan sa Angeles City na completely flatted? Ano po, yung paggiba ng building. Can you describe ang pagkakaiba ng paggiba ng Save More, kung nagiba man yan o kaya partly damaged? What part of that was damaged? At erected pa rin pa yung ibang part ng infrastructure na yan, yung building na yan, Dave? Ito po, Ma'am Ani, itong gusali po ng Save More na naka-establish po dito sa Kalumpang, General Santos City ay may 3 pong palapag. At sa ngayon po ay nakatiwangwang po siya ngayon. Bali, nakaslanting po yung istruktura po ng Save More. So, mahirap din po siya pasukan po ng ating mga kasamang andito ngayon, yung ating BFP at yung mga CDRMMO at saka yung LGUs po na search and rescue na nakantabay po dito sa labas. Okay. Nag-aantay lamang po yung mga kasama po for go signal para po pwede na pong pasukan po yung istruktura. Okay. Romel, can you describe the situation on the ground? Sa tingin ko, dito sa nakukulate ko right now na mga infrastructure na na-damage, mayroon bang katumbas ito na enough yung mga rescuers natin so far?
Sa ngayon po, Ma'am Ani, ay sa ano po, sa assessment po ng LGU po is kapos po talaga ng mga rescuers. Kasi po marami pong mga establishmento dito na nagsara, naguho, at sa mabuting palad naman po ay nangyari po yun siya ng 7:30 nga po, na hindi pa po pasukan ng yung ating mga pribadong establishmento sa mga opisina at sa mga office hours. Bali, ito ang yung tinitignan lamang po ng mga otoridad po dito, lalo na bagong pasukan po ng ating sa eskwelahan, meron po mga istruktura din po sa mga eskwelahan na gumuho at nakatiwangwang po yung mga establishmento. At sa ngayon po, inaalam pa po ng lokal po ng pamahalaan kung ano po yung magiging kumbaga ito po yun sa Save More po talaga yung pinaka-vital po talaga na andito po yung mga kasama po mga rescuers po, Ma'am Ani. Parang kung comparison, kung may na-damage na SM, yung Save More ay mas matindi yung damage na sinapit, Romel. Yes po, Ma'am Ani. Bali, yung Save More po talaga is whole building po talaga na siguro nasa mga 80% na po yung damage. Nakaslanting na po yung yung building po ng Save More na may nagbabadya po na guguho anytime. Okay. Ilang palapag ba yan? Ilang palapag ba ang binabanggit mong establishment na yan? May 3 palapag po itong Save More po, Ma'am Ani. Okay. So, how about yung mga schools, yung mga estudyante so far? Walang nanay, mga magulang na naghahanap doon sa kanilang mga anak na maaring nandoon sa eskwelahan? Kasi may reported din na may mga damage na mga school buildings, Mr. Romel? Sa ngayon po, Ma'am Ani, ang sabi po ng ng LGU mula po sa pagmomonitor po namin sa social media, wala pa pong naitalang may nawawala o may nangyaring casualty dun po sa mga school po natin. Pero sa ngayon po, nagkaroon naman po ito ng mga pagbitak ng mga lupa, ng mga istruktura po ng mga eskwelahan po. Okay, isa na lang. Mayroon kang binanggit na mayroon mga kalsada na nasira. May tricycle na ano ba to? Nadaganan, natabunan. Describe nyo nga ito, Romel, yung kalsada, nabitak at pumasok ba yung tricycle? Pakisuyo nga, mabigyan mo kami ng clarification tungkol dito. Anong nangyari? May driver ba ito? Nahulog din ba yung driver? Natabunan ba? Nahulog ba ito sa ilalim ng nabitak na kalsada? Yan po yung tricycle po na yan, Ma'am Ani. Yan po yung naka-standby dun po sa pribadong istruktura po na tindahan. Bali yung tindahan po kasi meron po yan siyang 2 palapag at gumuho nga po yung pinaka-foundation po yung sa gilid ng foundation po ng building at natabunan po yung tricycle. Pero meron pong namatay po dyan, Ma'am Ani, doon po sa loob. Yung may isang tao po na natabunan at kumpirmadong patay. At yung isa naman po ay injury na agad din naman nahatid po doon sa hospital ng otoridad. Yung natabunan na yan, natanggal na yan, asa na po yan ngayon? Sa ngayon po, Ma'am Ani, hindi pa po siya na-excavate po ngayon yung mga natanggal. Gaya din po ng nakikita po doon sa video, ay meron din pong mga posting na natumba doon po sa lugar po na yon. At sa ngayon po wala pong kuryente, at sa ngayon wala po pong action na ginagawa po doon, pero may naka-standby po doon ng otoridad na andun po ngayon anytime na posibleng gumuho po yung lugar. Okay. Gumuho po yung yung building. Si Director Bacolcol may sinasabi siya na thousands of aftershocks are expected at itong strength dito ay 6 to 7. So malalakas pa rin yan at destructive pa rin daw po. Romel, babalikan ka namin sa mga dagdag pa nating balita na masasagap nyo dyan. Maraming salamat at ingatan nawa. Romel, magandang hapon.
Maraming salamat po, Ma'am Ani. Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. Tapat sa tao, ulat na totoo. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad, 1350. Isang residente po sa Barangay City Heights, General Santos City, ang ating makakaugnay. Siya po si Dave Jim Alokelha. Ayan, binalikan natin siya. Mr. Dave, a while ago, naputol namin yung inyong karanasan. Dave, ituloy nyo nga po para sa kabatiran ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood doon sa 7.8 na lindol na tumama dyan sa Jensen. Hello po, yes po, good afternoon, Miss Annie. Gaya nga po na sabi ko kanina, it's the strongest earthquake that I've experienced po for 30 years dito sa Jensen. Talagang napakalakas po. Ang parents ko po, ang mom ko is a teacher from General Santos City National High School. Luckily, nasuspend yung class, yung first day of class nila today, na move. Kaya wala masyadong tao sa school except for the teachers. Okay. Kasi Yes. nasa open area sila ng sports complex for the flag ceremony. Kaya flag ceremony really saved a lot today. Okay. Dave, mala ka bang mga kapamilya na nandiyan? Magkakasama ba kayo kung mayroon kang pamilya? And nasa bahay ka ba nung mangyari doon? Or nasa isang structure ka? Nasa isang business establishment ka? Magkasama po kami ng kapatid ko dito sa bahay nung nangyari yung initial na lindol po. While my mom is at school, gaya nga po nang sabi ko, she's a teacher. So, nasa school siya kasama ng dad ko. Okay. Walang ilaw sa inyo right now, pero may tubig. Tama po ba? Magdidilim ngayon. Dahil right now, hindi pa nare-restore. At medyo mahirap na ma-restore yung pagbalik ng supply dyan sa lugar ninyo. Ano yung iniisip nyo na pwedeng gawin para at least kahit papano? Mr. Dave, lumiwanag kayo ngayong magdamag. Ano po, hindi naman na-damage yung bahay nyo, Mr. Dave? Opo, may mga gamit lang po na nasira gaya ng water dispenser, pero in total po, thank God na safe naman po yung bahay. As of now po, since walang kuryente dito ngayon sa Jensen, nasa labas po kami ngayon, we've stocked up on easy to cook food, and may mga solar lights naman po na nakaabang ready for the night. Okay. Kung solar lights na handa, very good. Now, yung pagluto ninyo, ano yung pamamaraan ng pagluto ninyo po? So you will be staying outside with your friends and with your family, Dave? Hindi po. Nandito lang kami sa outside ng house with my family po. Kakauwi lang din ng parents ko. Naka-ready na din po yung butane for the para makaluto kami. Okay. Mayroon ka bang kamag-anak na nandito sa Manila? Baka gusto mo silang tawagan at ipagbigay alam na yung family mo ay safe diyan sa lugar sa kabila ng isang malakas na lindol diyan sa Jensen. Okay, naputol si Dave. Nawala na si Dave. Yan. Okay, Dave, are you still there? Kung mayroon kang kamag-anak na gusto mong tawagan at sabihin na huwag mag-alala, please go ahead. Are you still there, Dave? Special broadcast dito sa Radyo La Verdad, 1350. Magpasalamat na lang tayo kay Dave. Si Dave po, Dave Jim Alokelha. Residente sa Barangay City Heights, General Santos City, na naapektuhan po ng 7.8 na lindol. Sa kasaysayan daw po, wala nang siya'y sinilang. Ito yung na-experience niya na napakalakas na lindol diyan sa Jensen. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad, 1350. Yung pong epicenter ng bagyo ay nangyari dyan sa offshore ng Maasim, Sarangani. Yung po ay 20 minutes drive away from Jensen. Yung buong Jensen, dahil nakaranas ng 7.8 mga kasambahay, ay napakarami po ang na-damage dyan. At this point, bibigyan natin ng pagkakataon ang isang DRRM officer dyan po sa Coronadal, si Cyrus Jose Urbano. Magandang hapon po sir sa inyo at live kayo dito sa Radyo La Verdad, UNTV. Magandang hapon dito sa ating special coverage. Magandang hapon po. Magandang hapon sa mga nakikinig sa UNTV.
Okay. Sir, pakidescribe nyo nga po, gaano kayo kalayo doon sa mismong epicenter? Ano ang strength ng lindol na naramdaman nyo diyan sa Coronadal? Yung epicenter na which is Maasim Sarangani, yung Maasim Sarangani is just a few minutes from General Santos. Pero kami mga almost 45 minutes to 1 hour ang layo namin. Pero yung intensity ng lindol dito ay 7 po ang intensity ng lindol. Napakalakas po. So far, ito yung the strongest na earthquake na nangyari sa City of Coronadal. Okay. Sir Cyrus, isa po kayo sa DRRM officer dyan sa Coronadal. Can you describe kanina po, on the ground, habang yumayanig yung 7.8 na lindol, sa inyo dumating dyan ay 7. Now, ano po yung nakita nyo, na-witness nyo sa lugar ninyo po, sa Coronadal, which is 45 to 1 hour drive away from Jansan, if I'm not mistaken, kung tama yung pagkakarinig ko po sa inyo. Tama yun, mga 45 minutes to 1 hour from Jansan. Nang naglindol, mga 7:37 in the morning, nasa bahay pa po ako. Pero napakalakas talaga. So immediately I called up our Emergency Operations Center sa City DRRM office na magtawag sa lahat ng mga barangays at lahat ng mga response units. So immediately they deployed yung mga response units namin coming from the Bureau of Fire and Protection, City Health Office Health Emergency Medical Service, yung Philippine Red Cross, including na yung sa amin mismo, sa City LGU. At yung iba pang mga ahensyang naka-link po sa ating City Disaster Risk Reduction Management Office, including yung Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Okay, Sir Cyrus, at this point po, ano yung mga na-damage dyan? At may mga reported din po ba tayo na death, missing, and of course, yung mga injured so far? So far, ma'am, wala namang casualties, pero may mga structural damages sa mga private and government offices. So far, yung pinakamatindi po, yung 4-story apartment building na sa isang barangay, sa Barangay Santa Cruz, City of Coronadal, yun ang nag-collapse. Pero yung mga tenants, well accounted for naman lahat sila at wala namang mga injuries na naitala, no? At may isang hospital, private hospital na recorded yung structural and non-structural damages. So lahat ng mga hospital, yung mga pasyente nila ay actually na-evacuate sila doon sa designated evacuation areas nila. And yung mga malls dito, ganun din. During that time kasi hindi pa nakapasok ang mga customers ng mga malls kasi maaga pa. They advised na wag mo lang magpapasok ng mga customers until and unless they evaluate or assess the structural integrity ng kanilang mga buildings. Ganun din ang mga schools dahil ang public schools kasi may pasok ngayon. This is the first day of classes, no? So immediately, our city mayor, through our OIC city mayor, Maylene Bascon, yung city mayor kasi on official business, no, travel. So nag-declare ng suspension of classes, both private and public schools in all levels, including daycare centers, and work suspension also in government offices until further notice. May mga ibang bahay din na structurally damaged, no? Continuing yung assessment ng ating mga engineers, pero inuna muna namin yung yung mga critical facilities and structures ng city government of Coronadal, including the city hall. So at this point in time, yun ang ginagawa nila. They are assessing the structural integrity of our city hall, public market, public terminal, and all other critical facilities like bridges and roads. Okay, that's very important, sir, na matingnan yan dahil mapapadali natin yung pagpapadala ng mga tulong, assistance, kung yung ating mga roads ay, ay
structurally sound sa kabila nung nangyaring lindol? At kung hindi naman sila structurally sound, baka pwede makagawa ng paraan kung paano i-deliver yung mga tulong na dadalhin doon sa lugar ninyo. At this point, para po ma-pacify natin yung nararamdaman ng mga kababayan natin na nandito sa Metro Manila at mga karating na lugar na nag-aalala diyan sa lugar ng Coronadal, may mga kamag-anak sila. What do you want to tell them, Mr. Cyrus? Generally po dito sa City of Coronadal wala namang mga casualties, no, except for those yung may mga naging biktima ng hyperventilation. Yun lang, first aid treatment lang naman yun on site. So yung mga pasyente po na nasa hospital are actually safely evacuated doon naman sa mga identified evacuation centers nila. At nag-meeting na rin yung council members ng City Disaster Risk Reduction Management Council at nandito din po yung representante ng DPWH and we were advised na they will help us kung just in case may mga public structures, no, including roads and bridges na may mga structural damage. So far, passable naman lahat ng mga ingress at egress dito sa City of Coronadal. Sir, thank you so much for your time dito sa aming special coverage sa Radyo La Verdad, UNTV, which is live dito po sa podcast and of course dito sa YouTube at ganoon din sa Facebook. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason, kami nagpapasalamat for your time and feel free to get in touch kung mayroon po kayong mga panawagan na gagawin mula po din sa inyong tanggapan. Ingatan nawa po ang inyong mga kasama dyan. Mr. Cyrus Jose Urbano, isa pong City DRRM officer mula doon po sa Coronadal. Magandang hapon po, sir, at maraming salamat. Magandang hapon sa UNTV management and yung sa mga reporters. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad, 1350. Okay, mga kasambahay, tuloy tayo sa pagbibigay daan ng ilang pang mga balita dito sa ating, sa mga nangyari. Yung mga nangyari po na, yung nangyaring lindol, talaga naman po, 7.8 na lindol na nangyari diyan sa offshore ng Maasim, Sarangani, which is 20 minutes drive away from Jensan. Itong Jensan ay isa sa napapaulat na heavily damaged. At this point, wala daw po silang ilaw. Mula pa po nung mangyari ang lindol hanggang sa mga oras na ito. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad, 1350. Tuloy tayo mga kasambahay sa ating special coverage ngayong hapon. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad, 1350. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad, 1350. Mga kasambahay, kasama natin si Director Ednar Dayanghirang, ang Regional Director ng Office of Civil Defense, Region 11. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad, 1350. Director, first and foremost, gusto po namin magpahatid ng pasasalamat because you find time with us sa kabila ng pagiging busy nyo this time, especially dahil sa nangyaring napakalakas na lindol diyan po sa lugar po ng Jensan dito sa Sarangani and some parts po ng Mindanao. Director, Yes. coming from you, on the ground, pwede niyo po ba kaming bigyan ng update tungkol dito sa lindol na nangyari dyan? So, sa kasalukuyan, dumadami nagdadagdag yung mga damages and deaths, no? And the hours pass by. Kasi initially, ilan lang. Ngayon, pati sa Davao Region, mayroon nang namatay. At ngayon inaantay ko pa yung
Municipality of Jose Abad Santos kasi naputol pala lahat ng communication. Kaya kanina the whole day walang feedback, no? So ngayon lang after lunch may report na malaki pala ang damage sa Jose Abad Santos, but I still have to receive the official reports from that area. Kasalukuyan nasa airport ako, dumating si Civil Defense Administrator Yusek Harold Cabreros, on the way sila sa Region 12. So ang focused area talaga natin, Region 12 pa rin, no? Kasi badly devastated ang Region 12 compared to Region 11. But of course, may mga damages pa rin kami. Okay, Ang Vice Governor ng Davao Occidental called me this noon time, humingi ng tulong. Sabi ko, okay, we can respond as soon as your reports comes in kasi hindi namin alam what's going on the ground. So, yun, we are coordinating with the Davao Occidental Province. Okay, Director, you made mention about the problem of the communication. Yeah. We experienced that also. We tried to ask the help of the Department of Interior and Local Government para mapatch lang po kami doon sa isang lugar dyan to find out kung ano yung pwede man namin makulate na mga balita. But we find it difficult na makapasok. Right now, you're saying na mas hardest hit yung Region 12. Well, Okay. yeah. Kanina po, mayroon ako mga nakuhang information na may mga malls, may mga hospitals yan sa Gensan na Yes, exactly. na nagkaroon ng problema. Same thing to do dito sa Coronadal. I asked Sir Cyrus kung yung Yeah. bilang ng mga damages, mga nasira, na damage na mga structure, mayroon ba tayong corresponding na mga rescuers na pwedeng tumugon doon sa ating mga kababayan na medyo natatrap sa loob? Kung mayroon mga natatrap sa loob po, Director? So far, fortunately, there has been no report of trapped individuals. In fact, ready na rin pati yung Davao region is ready to help Region 12, no? Yung mga aso na gagamitin sa kung mayroon mga matrap sa mga collapse structures are already ready, no? As well as a team from Apex Mining and the city government and the others, provincial, local governments, na ready to augment. But I called the regional director there, so they are still assessing the whole picture and trying to get put things in order kung paano in terms of response and early recovery natin. You made mention po, Director, of the augmentation. Okay. Yeah. You are now, itinatap nyo na po itong mga private Yes. companies na pwedeng tumulong sa inyo para at least Yes. yung mga buildings na kailangan na ma-rescue o kaya magkaroon ng assistance kung mayroon man natatrap. Are they ready Yeah. now? Ilan na po ang nag-commit sa inyo na tutulong? You made mention the at least, Apex Mining? Yeah, ang dalawang organization, Apex, pati yung grupo ng yung mga aso, yung mga mag-detect ng mga trap individuals na mga dogs. Okay. No? Okay. Yung trained dogs. So they're ready to augment when necessary. At That's- saka, of course, Yeah. ang local government is always ready. May mga trained personnel naman tayo. Okay. Ako sa 11, while we are looking into our own damages, we are also seeing, helping our neighbor, Region 12. Okay, Director, yung tungkol naman po doon sa mga construction company na kailangan natin yon dahil we need heavy equipments, no? Na pwedeng tumulong doon sa mga collapsed building. Iyan ba ay coordinated na rin ng inyong tanggapan, Director, para tumulong? Yeah, ang Region 12, they have their own coordination. But the protocol natin, pag private buildings, it is really the private engineers ang papasok, especially yung members ng Philippine Institute of Civil Engineers who are partners ng OCD. Sila ang tutulong. Para sa government structures, infrastructure, it is our city, municipal, and provincial engineering office that will do the work. Of course, notwithstanding assistance para private sector kung kinakailangan. Okay. Pero yung protocol natin, may private, may government. But kung kinakailangan, the private helps the government as well. Okay. Director, kanina meron din po kami nakuhang information na completely doon sa Gensan, I do not know, doon sa iba pa mga lugar, I do not know in your place kung katulad kayo nila na completely wala po silang mga ilaw dahil yung mga linya ng kanilang mga kuryente was also damaged. Ano yung iniisip Yes, nyo pamamaraan po para mapailawan yung ating mga kababayan? Mayroon ba kayong mga nakahanda na mga solar Yes. lights diyan po, Director?
Yung OCD natin is in 24/7 emergency operation center natin sa central office is starts with Department of Energy. Sa bagay na yan. So sa Zoom meeting namin kanina, they are already trying to prepare all those damaged infrastructure. So far, may mga communities na tayo na bumalik na yung kuryente, pa hindi pa lahat. So, yung mga kwento mong solar, maybe at the local level, they already have that solar. Kasi yan ang mga recommendations natin. Solar powered, solar, even the radios natin. Gusto natin yung mga very high frequency radios na hindi na yung mag-asa sa cellphone. Kasi pag nasira ang kuryente, wala na cellphone. Okay. Director, may we know if you have the initial data already of the initial damage diyan po sa Region 11? Unfortunately, ma'am, at this time, rapid damage needs assessment is ongoing. Okay. So, wala pa tayong data. They are doing their job at the local level. Okay, at this point, ano po yung immediate na pangangailangan ng ating mga kababayan, especially dito po sa Office of Civil Defense and Region 11, Director Ednar? So far, ang na-receive ko lang information from the mayor of Municipality of Sarangani, Davao Region, is an expert to help them manage the disaster. So we are now arranging for experts that will be deployed there para tulungan yung mayor doon. Siya kasi sa lahat, yung town of Sarangani, Balut Island, is an island municipality na kailangan ng tulong tapos nasira yung port niya. So kailangan airlift ang mangyayari. So far, yun pa lang. But DSWD, OCD, we're ready with our materials if requested by our partners. Okay, Director, you made mention about the Maasim Sarangani, which is the epicenter of the earthquake. Yung sinasabi nyo nasira yung port at kailangan i-airlift yung pag-transport. No, ma'am. Yes, go ahead. Municipality of Sarangani, Davao Region. Okay. Meron kasing Sarangani Province, no? Yung Maasin, Sarangani Province yan, hindi yan part ng Davao Region. Okay, thanks for the correction. Now, Okay. Director, you are in the airport now going to Region 11? No. Nireceive ko lang si Administrator Cabreros. He is with Yusek Ireneo ng DND, pati si DPWH Secretary. Yun, kasalukuyang lumilipad na yung helicopter going to Region 12 sila. Okay, ano po yung laman ng helicopter? DSWD, DepEd, nandun lahat. Okay, Black Hawk okay. helicopter of the Philippine Air Force. Okay, Director, additional question po, doon sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood, ano yung gusto nyong ipagbigay alam sa kanila na sa kabila ba nitong nangyaring ito, hindi sila dapat mag-worry dahil nakahanda ang Yes. ating gobyerno, natulungan sila? Is that Exactly. what you mean, Director? Please go ahead. Yes. We had so much of this, more than this, no? Kayang-kaya ng gobyerno ito, mas malaking mga disasters nangyari. Kayang-kaya natin ito. This is isolated to 2 regions and few provinces. So kayang-kaya. Kita mo naman, lahat dito nakalipad na, yung helicopter. Ang national agency, the regional secretaries nandun, nakasakay, pati undersecretary, going to Jensan, to help Jensan, Region 12 for that matter. Okay, happy to hear that, Director. Director, mayroon pa akong gusto ipagbigay alam sa inyo. Kanina may binabanggit na mayroon kalsada na nasira and then mayroon pa Yes. natabunan. Now, May- ito bang kalsada na ito ay Region 12. hindi ba ito makakaapekto doon sa pagtransport ng mga importanteng mga assistance na Yes. galing sa sa tanggapan ng DSWD and other private sectors? And of course, yung mga bridges nila, ito ba ay structurally sound para pagdating ng mga sasakyan na dadaan dyan ay safe din sila, Director? So far, yung road na sinasabi mo, 1 lane passable naman. But it's not ready for Region 11, it's Region 12. But of course, that will affect us also kung may magtutulong kami doon. I asked na, sabi ng aking operations chief, sir, 1 lane passable. So, accessible yung road papuntang Region 12 from Region 11. Okay, coming from you, Director Ednar, ano yung tinitingnan nyo na importanteng pangangailangan na dapat nyo ipanawagan sa ating mga kababayan at ganun din sa pamahalaan? Okay. At this time, ako, na-experience ko na yung Manay earthquake, no? October 10, 2025. Ang immediate na pangailangan dito, kasi hindi pa na-assess, wala pang nagadating na report, yung mga bahay na nasira. Most likely, marami ding bahay na nasira. Kasi alam mo naman yung bahay na mga mahihirap, yung mga poste nila nakapatong lang sa bato, yung mga kusina nila, kitchen, they are not properly constructed. So yun talaga ang unang masisira. So I expect
modular housing units will be needed. But ready naman ang Department of Housing yan. Because we had experience in Bogo, Cebu, we had experience in Manay earthquake, in the Davao provinces. Ready na yung mga modular houses. Yung hindi nasa tent sila magtira, but it is modular houses na tinatawag. Yun, palagay ko, will be a key sa paglumabas na yung report ng mga bahay na nasisira. At this point po, Director Dayang Hirang, Ednar Dayang Hirang, ang Regional Director ng Office of Civil Defense, Region 11. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Dason, my name is Annie. Kami po ay nagpapasalamat. We appreciate Salamat your po. time. Finding time with us this salamat afternoon. Maraming salamat It's po. always a pleasure. Okay. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad, 1350. Ang inyong napakinggan ng ating interview with Director Ednar Dayang Hirang. He is the Regional Director of Office of Civil Defense, Region 11. Si JD Mulit Liquin, residente ng Tagum City. Ang Tagum City ay naka-experience ng anong intensity? Tagum, let me see. Tagum, this is in Davao City, tama ba? Tagum is in Davao Tagum City. City. Tagum City, I'm sorry. Is it part of Davao? Okay, JD, magandang hapon po sa inyo. Live now dito sa Radyo La Verdad, UNTV. Magandang hapon po dito sa ating special coverage. Kumusta po kayo? Anong intensity ang naramdaman nyo diyan sa Tagum City, Davao po? Good afternoon, Ma'am Annie. Dito po sa Tagum City, under po ng province ng Davao del Norte, ang naramdaman po namin yung intensity 5 kanina po around 7:37 po AM. Yung lindol po. Sir, pakiulit nyo po. Ano nga po ang lakas ng lindol? Intensity 5 po, dito po sa Tagum City, Davao del Norte po. Intensity 5. Ang description po kanina, Yes po. description kanina ni Director Bacolcol, kapag ka intensity 5 is strong, generally strong, mayroon mga strong shaking, swing violently yung mga gamit. Ganyan Yes po po, ba yes po. yung naramdaman ninyo so far? Yes po, naramdaman po talaga namin, most especially sa office po namin kanina na nasa second floor po ako. Paglindol po talaga ng around 7:37 AM po, yung intensity napakalakas po talaga and nag-rush po talaga kami sa ibaba po ng aming office dahil po sa lakas po talaga kami po lahat sa office is nagpanic po talaga. Okay, so far, Mr. JD, wala naman po mga damages. As far as the damages po, hindi naman ganun talaga. Pero merong mga cracks sa ibang mga building namin, yung sa ibang mga establishment din. Pero ang overall po talaga is safe naman po. Wala naman pong nabalitaan casualties po dito sa Tagum City, Davao del Norte. Okay, ibig sabihin po ay lahat po so far na bahay establishments dyan sa Tagum City, kung na-shake man yan, pero completely hindi maituturing na napinsala sila. Walang damage so far. Yes po, tama po. Kayo, Mr. JD, anong panawagan nyo doon sa ating mga kababayan na nakikinig at nanunood? Ngayon dito sa Metro Manila, baka po sila'y nag-aalala. Anong gusto nyong sabihin sa kanila po para hindi sila mag-alala diyan sa Tagum City? Dito po sa dako ng Tagum City, Davao del Norte, even though naka-experience kami ng intensity 5, but then again, okay naman po kami dito. Kanina din po kasi after mga 30 minutes nag-brown out din, nawala din yung kuryente. But then again, overall, safe po kami dito sa Tagum City, Davao del Norte. Maraming salamat, Mr. JD Mulit, dito sa pagkakataon na na-share nyo ang inyong karanasan dito po sa isang lindol na bagamat sa ibang lugar, this is 7.8, pero dyan sa Tagum, Davao ay 5 ang strength ng lindol na nangyari kanina ng alas 7:30. Magandang hapon at maraming salamat and keep safe, Mr. JD Mulit ng Tagum City, Davao. Salamat po. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad, 1350. This time naman makakausap natin mga kasambahay si Police Major Roland Catuboran, Chief Regional Public Information Office, Provincial Police Office in Sarangani. Magandang hapon po sa inyo, Major Catuboran.
Ayos po ma'am, magandang hapon po. Major, yung lugar nyo, Sarangani, ay binabanggit, ito po yung epicenter ng lindol, which is 7.8. Coming from you, sir, on the ground, describe kung ano po yung naranasan nyo, na-experience nyo po dyan, sir. Police Major Katuburan, magandang hapon muli po. Balikan natin si Police Major. Medyo nawala lang po siya. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad. Message 50. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad. Message 50. Okay mga kasambahay, antabay tayo si Police Major Roland Katuburan, ang Chief ng Regional Public Information Office ng Provincial Office in Sarangani ay ating inaantabayanan. Naputol lamang po siya. I think this is expected mga kasambahay dahil yung kanilang signal doon ay nagkakaroon ng problema. So magantabay po tayo kasi itong Sarangani, this is the epicenter po ng lindol. 7.8 ang tumamang lindol dyan. Pade-describe natin sa kanya on the ground. And of course, alamin din natin sa kanya, sa kabila ng nangyari, kumusta ang peace and order doon sa lugar? Wala bang mga nagpapanik, pumupunta doon sa mga, kung halimbawa, mga namimili, pagkatapos, mayroon ba silang mga ginagawa right now? Ano ba ang mga nasira doon sa kanilang mga lugar? Magdidilim na po, it's 3 o'clock in the afternoon, few hours from now. Wala din ba silang ilaw katulad ng mga kababayan natin sa Jensen? Special broadcast dito sa Radyo La Verdad. 1350. Okay, we're still waiting for Major. Naputol po siya. Puntahan natin si Grace Lazuno, isang residente ng Barangay Tambler ng General Santos City. Hardest hit pa rin po siya itong lugar na ito. Grace, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Miss Grace, Opo. pakidescribe nyo nga po, ano ang naramdaman nyo nung dumating itong 7.8 na lindol? Kanina pong umaga, yun na po ang gumising sa akin, tsaka sa akin pong anak na umuuga na po, tapos matagal po siya umupo na lang po ako sa kama ko kasi hindi ko na alam ang gagawin ko dahil sa sobrang lakas niya. Tinitingnan ko na lang yung aking mga pader kung guguho ba sila o ano kasi hindi po talaga ako makalabas dahil inunahan na ako ng nervyos. Then after a while po, humiina naman siya. Doon lang po kami nakalabas ng bahay. Yun po, ganun po yung malakas po talaga siya. Hindi po ba nasira ang bahay ninyo, ma'am? Hindi naman po. Ang natanggal lang po, may isang tiles lang po na natanggal pero hindi naman po. Wala naman pong nasira doon sa bahay ko. Okay, gaano kalakas po ito? Gaano kalakas? Ang kanina po, nakita na lang po namin nung magka-signal, ang nakalagay po 7.8 daw. Kaya po malakas siya talaga. So, wala naman pong nasira sa inyo, ma'am? Sa bahay po namin wala. Pero yung pag-check po namin pagkatapos po kasi ng lindol, nag-decide ako na tingnan po yung aking restaurant dito sa city. Along the way po marami nang nasira na mga buildings, may mga gumuho po. Tapos ang kalsada po may crack doon sa Kalumpang na side, Kalumpang area. Yung pong isang side, may ilan po yung cracks, tapos yung iba pong dalawang parts yata doon na umangat po yung kalsada. So, kaya po nagka-traffic. Tapos nakita po namin, gumuho yung isang building, yung sa Safemore. Tapos yung kabilang building po, gumuho din yung upper part. Okay. Ganun po yung namin. Ma'am Grace, doon para sa kapakanan ng ating mga kababayan na nanonood at nakikinig dito sa ating special coverage, yung pong mga kababayan natin dyan, ano yung nakikita nyong ginagawa nila because mayroon binabanggit na wala kayong ilaw dyan and mukhang mahirapan na ma-restore agad.
Kayo ba sa bahay ninyo, nakapaghanda kayo na kahit papano, mayroon kayong mga solar lights dyan? Sa bahay po namin, meron naman po kaming flashlight, pero dahil nga po sa ano po ito, wala pong, hindi po talaga kami nakapaganda. Kahit po tubig, wala kaming naipon kasi hindi po talaga namin alam na mangyayari ito. Teka muna po, connected ba yung kawalan ng kuryente doon din sa kawalan ng tubig sa inyo? Wala ba kayong pwedeng mapagkunan ng ibang... Kanina pong umaga, sabay siyang nawala. Tapos nung dito dumating po kami sa restaurant, nagkaroon ng konti na nitong hapon po, nagkaroon na siya ng mahinang tubig. Pero kanina po talaga wala, totally wala. Hanggang ngayon po, wala pa rin kuryente. So, paano po kayo ngayon? It's already 3:10 ng hapon. Paano po kayo ngayon? Saan kayo mag-stay? Wala po kayong ilaw. At wala ba kayong mga nasaksihan dyan na may mga bahay na nagiba at need nila na mga evacuation center so far? Yung pong iba naman kasi, ma'am, nag-decide po yung ibang mga tao, yung ibang kakilala na pupunta na lang po sila sa mga bukid, doon sa bahay nila sa bukid. Yung iba naman po parang waiting lang. Kasi dito po sa Jensan, lagi namang lumilindol, pero this is so far na naranasan ko talagang marami pong structures na nasira dahil mas matagal po ito. Okay. Matagal po nag-shake yung ground. Mga ilang minuto po nag-shake yung grounds? Hindi ko na po na ma'am, basta matagal siya. Paano kasi po? Paano po yung pag-shake niya? Ano po siya, kung nakaupo sa kasama, parang ganun, parang inaalog na bote. Ganun po siya. Inaalog na bote. Ibig sabihin, parang nakakahilo yan, ma'am. Ano po? Opo, nakakahilo po talaga siya. How many minutes? Hindi niyo po naramdaman kung ilang minutes? Hindi na po pero I think it's more than 1 minute po kasi siya, talagang matagal ako nakaupo eh. Okay, so Kaya po siya nag-cause ng pagbagsak ng mga building kasi matagal po siya. Kanina, Opo. Matagal, pag sinabing matagal, ilang minuto kaya yon, di ba po? So, ibig sabihin, kaya nag-cause... Opo. Ma'am, how about yung mga binabanggit ditong mga, aftershock? Nakaranas na rin po kayo ng mga ilang aftershocks? Marami po. Yung last po kaninang siguro mga after lunch, nasa 5.1 po yata yun na aftershock po. Kasi malakas din siya. Nakailan na po kasi sabi po ni Director Bacolcol, ito pong binabanggit na mga aftershocks you will experience mga thousands of aftershocks at ang strength niyan ay 6 hanggang 7. 7 ang strength niyan. So ibig sabihin po malalakas din po. So ano po yung mga preparations niyo magagabi na po? Ngayon po naghihintay na lang po kami ng nagde-decide na lang po ako kung uuwi na lang kami ng bahay kasi ang bahay naman po namin malayo naman sa shoreline kaya okay lang po kami. Siguro po in a little while uwi na lang po kami ng aking anak. Nabanggit niyo po, nandoon ba kayo sa shoreline? Yung bahay niyo nasa shoreline kanina? Ngayon nasa Malayo po. Okay. Malayo po kami. Apo. Di ba po may warning kanina, may tsunami alert? Kayo ba ay umalis muna sa bahay ninyo because of that? Hindi naman po. Ang ko po is kaya ako umalis para nga po tingnan yung restaurant namin. I heard lang po ma'am, umurong lang po ng saglit yung dagat, then hindi naman po nagkaroon ng Tumaas lang po yung tides, pero hindi naman po nagkaroon ng tsunami. So, ibig sabihin, doon sa bahay ninyo doon na malapit sa shoreline, kahit papano, kahit na walang ilaw, kung walang ilaw man doon, kahit papano, malaking bagay na nandoon kayo, instead na dito kayo sa Jensan. Tama po ba, Ma'am Grace? Opo, po kasi kung halimbawa sa bahay lang. Okay naman po yung bahay ko, safe naman po, tulong. Okay naman po siya. Okay, ma'am, doon sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood na may mga kamag-anak, ganun din po kayo, baka sila'y nag-aalala, anong gusto niyong panawagan sa kanila? Antabayanan lang po yung mga yung kanilang mga kamag-anak na nandito sa Jensan, kung maari po ay
Kung halimbawa po hindi ma-contact, baka po naglobat na, tawagan na lang po nila at so far naman po dito, I just don't know dun sa ibang area po talaga. Pero nakikita ko naman po sa mga tao, okay lang naman po sila. Hindi naman po sila masyadong hindi naman po Nagpapanik. sila rattled. O hindi po nagpapanik naman. Okay. Kung walang tubig, saan kukuha ng tubig? May nagrarasyon ba ng tubig dyan? May ano naman po ngayon sa gripo, dumating na po kahit mahina, nag-supply naman na po sila. At saka marami naman po mabibila ng water. Okay. Yun lang po. Kapag may pera yung tao, pwede sila makabili. So, ano yung Opo, tinitingnan yung pangangailangan ng mga kababayan natin sa panahon na ito? Kayo walang problema. Siguro po. Mayroon kayo Opo, sariling siguro po restaurant. Pero yung mga kababayan na Ano, nakikita ninyo po so far, sa tingin nyo, ano yung pangangailangan nila po right now? Ano po, siguro pagkain, tubig, yun po. Ang ano, kasi yung, opo, pangagain at tubig, gayon. Kasi doon sa bahay naman, hindi ka naman, dapat ngayong oras na ito, gumagawa na sila ng paraan kung paano sila di ba, pagka sa probinsya naman, pwede kang gumawa ng paraan, manguha ka ng kahoy, putol-putulin mo, pagkatapos sindihan mo, kung mayroon kang pwedeng saingan, you can do that, ha? Kahit na lata, ano po, lalagyan mo bili ka ng bigas, di ba po? At konting dilata dyan, ano po, ready to eat na yan, makakaraos ka. So, yung ating mga kababayan ay nagiging creative sila sa panahon na lalo na po mayroon mga sakuna. And especially sa mga mamamayang Pilipino, resilient talaga yan. Ma'am Grace, kami po ay nagpapasalamat dahil sa pagpapaulat nyo na mag-share ng inyong experience dyan sa napakalakas na lindol dyan sa General Santos City. Magandang hapon po, ma'am, at maraming salamat. Keep safe po. Salamat po. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad 1350. Pinakatid sa inyo. Si Major po, mga kasambahay, diyan sa lugar po ng Maasim, Sarangani, hindi na natin makontak. And that is expected kasi medyo may problema po yung kanilang communication. Diyan sa lugar na yan. Hardest hit yan, yung Maasim, Sarangani. Then natukoy kasi diyan sa katubigan o offshore ng Maasim, Sarangani, ang epicenter po ng 7.8 na lindol. Yan. Nakapasok ulit. Okay, let's find out, mga kasambahay. Major Katuburan, magandang hapon po sa inyo, sir. Yes, ma'am. Magandang hapon po ulit, ma'am. Thank you very much. Ako'y nagpaalam na kanina. Sabi ko, baka hindi makapasok. Sir, kumustahin ko? Nabanggit ko kanina yung linya. Yung communication. So far, can you describe? Kumusta yung communication dyan po sa lugar ninyo, dyan sa Sarangani? Unstable pa sa ngayon, ma'am, ang communication natin, ma'am. Pawala-wala. And then, kung makakonect naman, sobrang hina. To include yung internet connection natin. Okay. Wala din po kayong ilaw dyan, Major? Ma'am, come again? Wala po kayong ilaw dyan? Wala kayong ilaw? Sa ngayon, ma'am, wala po. Wala po tayong ilaw ngayon, ma'am. Gina-work out pa ng energy provider natin na may balik yung kuryente po. Okay. Kung wino-work out po, may pangako ba sila na bagong magdilim ay maibabalik nila, sir? Hindi pa maano, ma'am, kasi ongoing pa yung mga tao nila na nag-ikot. Tinignan ko ano yung mga posibleng damage and ongoing pa kasi din yung assessment din to include yung LGU natin. Okay. Ito pong binabanggit namin na Maasim, Sarangani. Ito yung epicenter po ng lindol. Major, nung nawindol po, nasaan kayo? Nasa provincial headquarters po kami, ma'am. Nasa Alabel, Sarangani Province. Okay. Sir, pwede niyo po bang ma-describe kung gaano kalakas yung lindol na nangyari dyan sa Sarangani? Actually, based sa na-experience sa amin, ma'am, sobrang lakas. Ito na po yung pangalawang beses na nasa labas tayo na na-experience natin yan. Way back 2023, meron ding ganon din na malakas, pero mas malakas ito ngayon. Nagkataon kasi na flag raising ceremony. Makita mo talaga yung yung paggalaw ng lupa, ng mga puno, pati yung mga sasakyan na nakapark.
Okay. So this is the first time po, Major Katuburan, na na-witness nyo yung ganito mga movement no nasa paligid ninyo po nung dumating itong lindol na ito na 7.8, sir? Come again, ma'am. Come again. Ito po yung na-witness nyo sa buhay nyo na napakalakas po, Major? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Okay. Now, Major, describe to us kung ano yung situation on the ground ng ating mga kababayan dyan sa Sarangani. Sila ba'y nahihirapan right now? Ano ba ang kailangan nila? May mga nasira bang port dyan sa lugar na yan? Ano yung pangangailangan nila sa panahon ngayon? Yes, ma'am. Sa pag-ikot namin, kasi nag-ikot kami, ma'am, together with our provincial director, Police Colonel Jeron Orville Pangiliban, at kasama din ang ating governor. Inikot natin yung mga ibang mga munisipyo. Una-una nakita natin, ma'am, yung marami mga na-damage na bahay, yung mga may totally damage talaga, may nasirang mga tulay, at yung kalsada, ma'am, lalong-lalo na yung from Jensen to Glan, merong portion doon sa barangay Kapakan na umangat yung kalsada. May portion ng kalsada na umangat na unpassable pa sa sasakyan as of now. So kung unpassable po yan, ano yung tinitingnan yung pamamaraan po para mapabilis yung pag-transport ng mga assistance na magagaling sa iba't ibang ahensya at ganoon din sa mga private stakeholders para madala dyan? Anong ibang option na pwedeng daanan in case na yung daanan na yan ay hindi ma-utilize po? Ang other option natin, ma'am, idaan sa dagat. Kasi ito mga munisipyo ng Sarangani, except for one municipality, Malungon, are coastal barangays. So, ang second option natin, water assets yung kakargahan ng mga posibleng supply na maihatid natin sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. I understand doon sa nakuha nating information from the Office of Civil Defense, ang Secretary ng Department of National Defense together with the DSWD Secretary ay pupunta dyan sa lugar. I don't know kung kasama ang Sarangani mag-visit nila. Pero sa ngayon po, I'm sure mayroon mga silang mga dalang tulong. Sa ngayon po, pag pinag-usapan yung peace and order diyan sa lugar, may ma-i-share ka po ba? Kumusta? Hindi ba nagpapanik? Ano bang ginagawa ng ating mga mamamayan after this strong earthquake diyan sa lugar niyo po, Major? So far, ma'am, based sa experience nag-ikot-ikot, although may mga may namatay, may injured, may mga nasambatan, pero sa katawan ng Diyos, ma'am, yung mga tao naman, hindi naman masyadong nagpanik. Initially lang kanila, yung mga sa tabing dagat, muli sumakyat ng medyo matataas na lugar kasi nga merong tsunami warning. So, eventually, medyo naghupa naman din yung nila, kaba. Pero, kumbaga, hindi nagkakagulo. And then, yung ating sa mga other forces on standby para kung ano man mga pangailangan na manpower i-provide main uniform. Ang ating kapulisan din, nandun, naka-deploy strategic area, places. Okay. Major, I understand na you're having difficulty na dito sa pagpasok ng dito sa amin. We're experiencing audio problem this time. Pero yung mga sinabi ninyo ay nakuha pa rin po namin ng loud and clear. So sa pagkakataong ito, Major, kami nagpapasalamat. Thank you very much for your time. Appreciated po. Sa kabila ng busy, you find time with us para makakuha kami ng information. Sa ngalan ni Kuya Daniel, thank you so much. As magandang hapon po sa inyo, Major Roland. Yes, ma'am. Thank you po. Magandang hapon po. Mga kasambahay, si Police Major Roland Cabutoran, ang Chief ng Regional Public Information Office ng Sarangani Provincial Office, mga kasambahay. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad, 1350. Last na to, mga kasambahay. A little later, mapapakinggan nyo na po ang Police at Your Service. But at this point, makakasama natin ng Provincial DRRMO ng Sultan Kudarat, si Ma'am Lovely Joy Haliedgado. Ma'am Lovely, magandang hapon po sa inyo, ma'am.
Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po sa lahat. You have a very good signal. Ma'am Lovely, Opo. anong Yes po. strength ng earthquake ang naranasan nyo dyan sa Sultan Kudarat, ma'am? So far, ma'am, pinakamalakas po sa amin is intensity 7 po na naramdaman po dito sa mga munisipyo po namin sa Sultan Kudarat. And meron din po kami intensity 6 din, and others are mas mababa po na intensity. Pero still po naramdaman po namin na malakas po talaga yung lindol compared sa mga nagdaang mga lindol po dito sa amin. Okay. Pare-parehas po Yes, kayo ma'am. sinasabi ng mga kababayan natin na nakaugnay namin kanina. Right now po, mayroon na ba kayo mga initial na mga reports, data, ng mga damages, missing, death, and ano yung pangangailangan nyo right now? Mayroon ba kayong immediate na pangangailangan na dapat matugunan ng national government? Please go ahead, Ma'am Okay pa. Joy. Sige. Okay po. Ma'am, bali po ngayon, po kami, kasi kasama po ang Sultan Kudarat sa binigyan ng tsunami alert ng ating pong PHIVOLC. So, nagsagawa po ng first evacuation, pero hindi naman kailangan po ng first evacuation kasi once na nararamdaman na po ng ating mga kababayan sa coastal towns po namin, kasi 3 po yung coastal towns po namin dito sa Sultan Kudarat, nag-evacuate na po sila kaagad dun sa mas mataas at ligtas po na lugar. And then po, immediate needs po namin is papagkain po, tulugan at sanitary na mga pangangailangan po ng mga kababayan po natin, kasi po marami pong pamilya ang nagsilikas dahil po dito. So estimated po namin sa bayan po ng Palimbang, we had a 4,000 families na nagsilikas po, nasa evacuation centers po sila ngayon. And then in Calamansig po, we have a total of 9,491 families na nagsilikas. And in Lebac po, ang isa po sa ating coastal town is meron po tayong 5,000 plus families po na nagsilikas po, papunta po sa mas ligtas po na lugar, ma'am. No. And yun nga po. Madami, ma'am. 4,000, 9,000, 5,000. Yes At may po. ilaw po ba kayo ngayon, ma'am? May ilaw kayo? So far mo kanina, ma'am, nung right after the lindol, at once nag-shake po kanina, nawalan po kami ng dito ng ilaw, but then na-restore na pa po ng aming dito ng electric cooperative, nabalik na po siya ngayon. Pero may mga times naman po kasi may may mga aftershocks po, ma'am, so nawawala rin po minsan yung ilaw, ma'am, pati yung signal po ng ng internet nawawala din po. So kaya nga po kanina nahirapan din kami kumuha dito sa province ng data from our municipalities, lalo dun sa coastal, kasi nga nawalan talaga ng signal yung kanina, yung internet, and pati na rin po ang cellphone. So, ganun po. Okay. So, Ma'am Lovely, kung sakasakali po na magdedeklara yung LGU na you can go back already, they can go back already doon sa kanilang mga lugar, ibig sabihin itong 4,000 na ito, itong 9,000 na ito, ng 5,000 na ito, Hello, sir. makakabalik na po doon sa lugar nila, Yes Ma'am po, Lovely? ayos po. Apa. Ayan, mukhang hindi na ako naririnig ni Ma'am Lovely. Can you hear me well, Ma'am Lovely? Sige po. Sige Okay. po. Okay. Okay po. Ma'am Lovely, may kausap na iba si Ma'am Lovely? Noted po. Okay po. Okay. Ma'am Lovely. Okay po. Yes po. Okay. Ma'am Lovely, kami po, Yes, ma'am. Sorry. I'm sure you're very busy left and right ng Yes mga po. tawag, especially Opo. may dadating Sorry po, yata si Kabaitan. Secretary Yes po, Dibo po. will be arriving tomorrow together with Secretary Gatchalian. At this point, ano na lamang po ang panawagan nyo doon sa ating mga nandito sa Maynila na mga kamag-anak at ganun din sa national government as a whole? Okay, ma'am. Sa mga kamag-anak po ng mga nasa Sultan Kudarat, kung nasa Manila po sila, wag po sila mag-alala kasi ligtas naman po kami, asawa lang po ng Diyos, wala pong casualty dito sa amin. But still, may mga po kami, may mga pangailangan po kami kasi nga may mga evacuees po tayo, may IDPs po tayo na nasa coastal towns, at yun po, immediate na kailangan kasi mahirap din po talaga yung sitwasyon doon sa open space talaga sila kasi nakaranas na po kami ng earthquake swarm ng January, so kailangan po namin ng ayun na, alam na yung mga tao, pagkain, tulugan, at saka yung toiletries po ng ating mga kababayan. So yun po, immediate needs po talaga namin ngayon. So sana po, mabibigyan po kami ng ganun po. Kung pupunta po sila secretary, mabadalhan po kami. Opo. Okay. Ma'am Lovely, we will inform the office para at least ipagbigay alam ang inyong kahilingan diyan sa lugar na yan. May 4,000, may 9,000, may 5,000. Marami-rami po yan. Opo. Ma'am Lovely Yes, Joy. ma'am. Thank you. Maraming salamat po. Opo, maraming salamat po talaga. Opo. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Luzon, Mr. Lovely, Ma'am Lovely Joy Haliegado. She is the provincial Thank you. DRRMO ng Sultan Kudarat. Maraming salamat. Magandang hapon po.
Okay po, magandang hapon. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad 1350. Mga kasambahay, wala na kaming oras dito sa ating special coverage na narinig niyo po sa Radyo La Verdad 1350. May podcast pa yan. At syempre, dito rin po sa YouTube and I don't know, in the Facebook. Thank you very much sa panguna ni Josa Ibanez. Maraming salamat. At syempre, thank you, Josa. Kasama natin si Jodren Soriano. May additional tayo, si Shane Botalon. Plus, si Ian. Thank you very much, Ian. Maraming salamat. At kasama natin, syempre, si Piolo, kasama din po si Ron. Ito yung mga kasama natin. Of course, sa transmitter, maraming salamat dun sa ating mga kasama sa transmitter. Baby, 33, we love you, ligu, Ana, Ma'am Siha. Okay, thank you very much. Maraming salamat. May nagpahabol pa. Magandang hapon po sa inyong lahat. GMJ Eusebio, thank you so much. Maraming salamat. Stand by. Susunod na po ang Police at your service. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad 1350. May nakalimutan ako, the News and Rescue. News and Rescue. Kasama natin ang News and Rescue. Maraming salamat po sa inyo, News and Rescue. Special broadcast dito sa Radyo La Verdad 1350. Mga kababayang nangangailangan ng tulong, dininig ng Diyos ang kanilang mga daing sa pamamagitan ng mga biyayang kanilang natanggap mula sa programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Nakakulong po kami, bawal po kami ilabas-labas pag hindi kinakailangan. Pero katulad po nitong programa nyo, talagang malaking tulong po sa amin ito. Lalo na po sa mga walang pambili ng gamot, talagang sobrang tuwa po namin. Malaking tulong po kayo. Maraming salamat. Nako, masayang-masaya po dahil sa katulad ko po na walang dalaw dito, walang kakayahang magpabili ng gamot, sa mga nararamdaman ko, talagang malaking bagay po.